isa sa inyo, sa ating mga kalahi at mga disciple. Once again, this is Apo Adman ng Luntiang Agama Natural Healing. At kasama natin ngayong gabi ay si Tagalog-Baya ng Luntiang Agama. at ng si Adtalang Binabaylan, no? So, nakakalimutan lagi. So, sa gabing ito ay ating pinagdiriwang ang undas o araw ng mga patay. O kung sa ating mga kapatid sa Western tradition or sa kabilang panig ng mundo, sila ay nagdiriwang ng Halloween o ng Samhain. So, ano nga ba ang kahalagahan ng Uso araw? ngayon yan, mga Halloween party. Yes, Halloween party. So, pag Halloween party, ano nga po ba ang ginagawa natin doon sa Halloween? No, usually, ang mga tao ay nagsusuot ng mga nakakatakot. Bakit nga ba lakay? Bakit ano bang meron sa Halloween at kailangan yung mga bata is magsuot ng mga spooky costume? Kasi di ba kapag once na Halloween, parang ito yung araw na kung saan lahat ng mga engkanto, lahat ng mga spirit ay parang tumatawid or nagpapakita sa mga tao. Yun. So ito nga rin yung isa sa paniniwala natin na kapag once na November 1 or malapit na sa November 1, numinipis yung boundary ng spirit world dito sa physical world. Kaya kung mapapansin natin, mas nagiging sensitive ang mga tao na makakita ng iba't ibang spirit or makasense. And then at the same time, mabilis doon sa mga spirit na magpakita o magparamdam sa kanilang mga minamahal sa buhay. So tuwing Halloween lang ba talaga pwedeng magpakita ang mga espiritu na ito o yung mga kamag-anak nating namatay? Pero bago ang lahat, lakay, bago sabihin natin, binabati natin ang ating 2 viewers mula sa Luntiang Agama Channel. Isa sa Luntiang Agama Channel at isa ay sa si Adtalang Binabaylan Channel. So magandang gabi sa inyo. Ano po ang pinagkakaabalahan natin ngayong gabi? Ay, biglang nawala, nagsialisan. But anyway, maraming salamat sa inyong panonood. So sa mga nakatutok sa ating YouTube channel ay keep on tap niyo lang po ang thumbs up at paki-share po para meron po tayong magawa o mapag-usapan sa gabing ito. So, yun nga, no, ang pinag-uusapan natin ay Halloween. So, ang tanong ko, usually, sasagot muna ako sa iyo, Lakay, no? Usually, di ba, ang mga bata ay nagsusuot ng mga scary costumes. Ano ang reason to? No? Dahil kasi, tuwing Halloween, November 1st or October 31st, katulad ng araw ngayon, no? Usually, ang mga espiritu sa kabilang daigdig ay tumatawid dito sa lupa. And yung mga espiritu na ito ay maaring masasama at mabubuti. The reason why the children were wearing costume, scary or spooky costume, is also to protect them and at the same time to ward off those evil spirits. So, pangontra yon. Ngayon, ang pangalawang katanungan naman natin, Lakay, is tuwing araw lang ba ng Halloween o Samhain dumaraan or dumarating ang mga espiritu sa ating mundo? So for me, based sa experiences ko, kung communicating with the spirit or to the ancestor, so hindi sila limited na tuwing Halloween lang or tuwing November lang. So kung mapapansin mo, kahit anong araw, pwede silang sumulpot or bumisita doon sa mahal nila sa buhay. Or yung tatawag na natin, meron silang kakayang magparamdam. Yun nga lang, kung mapapansin natin, mas parang mas malakas or mas intense ang frequency kapag once na Halloween. Kasi ang isa sa mga belief na ito is parang, syempre, lahat ng mga thought form or lahat ng mga kaisipan sa buong mundo ay nasa iisang focal point. So dahil nga yung isa sa mga magic ay kailangan makapag-focus ka sa isang bagay para doon para ma-solidify mo or ma-attract or ma-manifest yung isang bagay. So kung titingnan natin at pag-aaralan natin, yung specific na date, lahat ng kaisipan natin nasa spirit or nasa ghost, nasa mga engkanto. Kaya kung mapapansin natin, masyadong lahat sensitive or aware. Kaya yung mga sightings, ganun kabibilis. Yung iba pa nga, may mga nakikita ako na parang nakaka-captured nila sa kanilang mga camera. Yun. So, yes, possible na ma-captured sila.
especially sa ganitong mga times or energy. So usually Lakay, ito ang napansin ko, no. Maganda yung sinasabi mo. Pero ngayon is nagbabago na ang kahulugan ng Halloween o ng Samhain, no. Nagiging commercialized na. Parang katulad kanina nagkapilang tayo sa kanto, no. Maraming tao na nagsuot ng mga costumes, no. At parang instead of revering the spirit world, no, they are in a happy mood, no, ng trick and trick Trick or and treat. trick or treat. Trick or Trick or treats, no? Pero sa ating kultura, mga kababayan, mga kalahi at kasibol, no? Alam ko is merong kultura tayo ng pangangaluluwa. I don't know kung ito po ay aktibo pa rin sa bahagi ng Pampanga, Nueva Ecija. Alam mo ba yung tuwing Pasko, di ba, ng mga bata is nangangaroling. So, ang pangangaluluwa naman din ay ginagawa ng mga matatanda naman, actually mga binata at matatanda, na sila ay nanlilimos sa pamagitan ng awitin, no, nanghihingi din sila ng pera. Dahil kasi ang caroling, di ba, is a Christmas tradition. Pero dito sa Pilipinas, yung mahal na yung undas ay ipinagdiriwang sa pamagitan ng pangangaluluwa. Ito yung pagbibigay o pag-aalay ng awit sa isang tahanan, at yung tahanan naman ay magbibigay ng konting barya o kaya pagkain para sa mga mang-aawit. Ito ay yung pag-aalay nila sa kaluluwa ng mga taong yumao na mahal sa buhay nila. Ganon din yung kultura na parang katulad nakita ko sa Thailand, yung mga Buddhist, no? Merong mga beggar monks. Yung mga beggar monks ay pumupunta sa bahay-bahay para tumanggap ng pag-aalay ng mga tao. At kapalit ng pag-aalay nito is yung panalangin ng monk o ng pare na i-bless yung mga tao sa kanilang kanilang mga kahilingan o panalangin. So yung pangangaluluwa din, yung pagbibigay ng either konting pera o kaya pagkain sa mga nangangarul ay yung mga umaawit ng nangangaluluwa, ay sumisimbolo din ito ng pagtanggap ng kaluluwa ng yumao ng mga blessings na nagmula sa kanilang mahal sa buhay na namatay na. Honestly, hindi ko naabutan yung may nangangaluluwa sa per house. Pero aware ako na kapag sasapit ang Halloween, may mga padasal. Ito yung mga preparation. Tapos naalala ko rin dati, medyo parang yung Halloween, hindi siya parang positive, hindi siya masaya. So more on parang, yes, close siya sa yung mga kababalaghan. And then, yung isang energy or isang emotions, ito yung parang kalungkutan, yung mga fears, mga tears, yun, sadness, yun. Pero nung mga 2000, so parang na-experience ko mag-explore sa mga cemetery. So doon ko nakita na parang celebration ang style ng ng Halloween. Tapos may mga program, party pa, di ba? Usually, ito yung naaalala ko. Tapos with costume talaga. Oo. Mga nakaraan, nung buhay pang nanay ko, ang aming pinupuntahan na sementeryo ay sa Manila South Cemetery along Makati, no? At tuwing ganitong panahon, October 31, usually kasi maaga kami nagpupunta sa sementeryo dahil October 30 birthday ng nanay ko, at sa sementeryo namin pinagdiriwang yung birthday ng nanay ko. No, parang sabay. Dahil kasi pag November 1, November 2, is marami ng tao, no? Pero sa mga ganong panahon, October 30, ito ang lagi ko napapansin. Tuwing October 30, 31, November 1, November 2, laging maulan, no? Actually, sa pinag-aralan natin dito sa Luntiang Agama is malaki ang significant ng pag-ulan o pagdating ng bagyo. Dahil nga ang ating mga ninuno naniniwala na ang tubig ay daluyan o lagusan ng mga kaluluwa, lalo na mga yumao. So kung mapapansin niyo, pag tuwing November 1 or October 30, 31, November 1, November 2, merong bagyo o kaya umuulan, ibig sabihin dagsa ang mga kaluluwa na bumabalik dito sa ating mundo, sa ating plane of existence. At yun nga, no, at parang, is it okay to celebrate or magkaroon ng kasiyahan tuwing panahon ng ganitong undas? Dahil kasi makikita ko, naalala ko, pupunta ako sa sementeryo, bukod sa maraming tao, nagtatayo din sila ng karnabal, no? Merong Ferris wheel, at
in some part of the Philippines, meron na ring videoke. Kumbaga nagkakasiyahan. Kaya nga lang may kasiyahan, pero ang mga kapulisan ipinagbabawal naman po yung pag-iinom or paglalasing, no, pagpasok ng alak sa loob ng sementeryo. Naalala ko rin yan dati nung nasa part pa ako ng Las Piñas na parang ini-invite, parang may mga invitation na dito ka mag-celebrate ng Halloween kasi mas masaya yung ditong part compare dyan. So parang ang nakikita ko, hindi lahat ng mga pumupunta sa sementeryo ay meron silang mahal sa buhay na nandoon. Pero para lang makapag-celebrate. So kung sasagutin natin yung tanong mo, Apo, kung dapat ba na magsaya o hindi. So for me siguro, pwede kang magsaya kung connected siya doon sa nakalibing or doon sa mahal mo sa buhay. So parang isi-celebrate mo na maaaring natapos na yung kanyang paghihirap, yung mga kanyang problem. Tapos parang wini-welcome mo siya sa parang next life or next chapter ng kanyang reincarnation na tatawag. And then syempre pwede rin naman doon pumasok din yung kalungkutan. Kasi syempre hindi naman natin naiiwasan na maalala yung mga moments habang kasama natin siya dito sa mundo ng mga tao. Pero siguro ang medyo parang for me foul or parang nakakatanggal ng respect, ito yung magse-celebrate ka nang wala kang valid na reason. Yung parang a-attend ka lang tapos parang as a party. Yun. Ito naman yung para sa akin, Lakay, no? Bilang tao, especially bilang Pilipino, we always find way how to celebrate life, no? Lagi tayong masaya. Kahit nga bumabagyo, masaya pa rin tayo. Binaha, nakangiti pa rin tayo. Masaya tayo. Ibig sabihin, bilang Pilipino, likas sa atin na maghanap ng paraan para sumiya at lumigaya. Dahil kasi ang dami nang paghihirap dito sa mundo. Although on my part, hindi ko naman babawalan or hindi natin pinagbabawal na maging masaya during this day, no, during Undas. At the first place, Halloween and Undas is a human custom. Ginawa ito ng tao. Kumbaga, tao lang ang nag-declare. Hindi universe o hindi ang Diyos ang nagtakda ng kasiyahan ito. Pero bilang isang tao, naging kultura na natin, no, naging na-accustom tayo na gumawa ng paraan para maging masaya. Actually nga, even yung aso, meron ako nabalitaan or nakita sa Facebook, no, na merong National Dog Day. So ipakita ninyo, nagkaroon National Brothers Day, National Sister Day, etc. etc. So halos lahat ng bagay is ginawa na ng kasiyahan or celebration. And that is good for us as human Saka beings. nagiging na rin siya parang style reunion sa mga family. And usually yun nga, Sama-sama sila. So parang ang nakikita ko sa kaugalian natin mga Pilipino or sa mindset natin, no, yung itong araw nito, since this is parang ginawa rin natin bilang tao, no, parang ang araw nito is parang yung balikbayan ba? Parang meron kang kamag-anak na lumayo, nag-ibang bansa, ito yung araw ng kanilang pagbabalik. Na kung saan is merong kasiyahan. Usually, di ba? Parang may pa-party pa. Anong tawag doon? Kung pag-alis may despedida, basta yung welcoming, mga bienvenido, something na kasiyahan. Welcome party. O welcome party, welcome home party. And usually, it is good na siguro itong mga tradisyon na ito yung kultura, actually the spirit of human, yung living humans, ang gumawa nito, kaya nila ginawa nito, para pag yung mga kaluluwa na bumalik dito sa ating mundo, is na-feel nilang welcome sila at masaya. And I think those people that doing the party celebration during these days or this time of year, no, is siguro talagang minove din sila ng spirit in order to create a custom and a new tradition, no. Pero tulad nga na sinabi natin, no, yung kalungkutan, yung pighati, yung pagluluksa at pagdadalamhati, I think ito ay kinakailangan sa mga taong bagong namatay. Alam mo bakit? Because the tears, yung kalungkutan mo, it will help them to wash their souls and be purified. At usually nga, isang channel po natin, no, na channel natin sa Spirit. Actually, last year, parang gumawa tayo ng ritual na yung luha natin
ito yung naghuhugas sa kaluluwa, and then at the same time, parang inherent tulad natin siya sa isang sa babaeng manganganak na. Di ba yung mga manganganak na babae is pumuputok ang kanilang panubigan. At yung tubig na dumaloy mula sa sinapupunan, ito yung luha ng mga mahal sa buhay na umiiyak. So ibig sabihin, the more tears that we shed during the funeral or the mourning, the wake of our loved ones na namatay, no, ito ay makakatulong para makabalik muli siya o mag-reincarnate. Na-obserban ko nga rin eh. Tapos may mga naalala kong mga episodes sa mga network, sa Channel 7 yata or Channel 2. Parang dati, kapag sinabing Burr, o pumasok na ang Burr, automatic, parang celebration na siya ng malapit ang Christmas. No? Tapos parang yung episode nila ay nandun si Santa Claus, tapos andun si kamatayan na nagre-represent sa Halloween. Na parang nababypass siya na parang hindi siya sineselebrate. Kasi kapag pumasok ng Beth, siya muna bago yung December, na parang nadeded mo siya. Tapos parang nung napanood ko yon, parang unti-unti nag-change yung mga situations, yung lifestyle. So parang doon ko na rin nakikita na parang may mga celebration na rin sa November sa Halloween. Usually, talaga namang mauuna ang Nobyembre bago Disyembre. So, actually, dati kasi parang hindi nila napapansin yung kahalaga ng November. Honestly, ang nakikita ko dito is parang negosyo lang eh. Negosyo lang talaga kung alin ang magiging patok. Ngayon, mabenta kandila ngayon. Mabenta ang kandila ngayon, Mahal no? Sa pagunita sa ating mga mahal sa buhay. Pero pagdating sa December, is ganun din. Usually, ito ang nakakalungkot. Dahil kasi ang bawat pinagdiriwang natin is very commercialized na. No? Ibig sabihin, kailangan ganito ka para maging in ka and everything. No? Pero ito, mga past few years, ito naman ang napansin ko pagdating sa December, no? Hindi na masyadong uso ang caroling at hindi na rin masyadong uso yung nagbibigay. Bakit kaya? No? Ako maunawaan ko dahil kasi ang hirap ng pera, no? Ang hirap din. At saka yung mga nangangaroling sa atin noon is medyo demanding. Dati magbigay ka ng 50 sentimo, piso, is masaya na sila. Pero ngayon, pag magbigay ka ng 50 or 2.25, actually wala na nga yung 50 buo eh. Diba? O piso, ibabalik sa iyo, no? So, nagiging commercialized na. Yung tunay na diwa na mga babalikan ka ba naman kinabukasan? Oh, babalikan ka pa rin kinabukasan. So hanggang sa dumating. Diba? Parang it's nagiging burden. Honestly, ako wala rin naman akong trabaho, no. So, full-time kami nila kay dito sa paglilingkod sa Luntiang Agama bilang kanilang inyong mga binabaylan, no. So, ang paglilingkod natin, parang nakikita ko, wala naman, marami pa rin nanlilimos, pero hirap tayong magbigay. Dahil kasi ine-expect nilang tulong na ibibigay natin is in a form of money. Kung tutuusin, kailangan din natin ng pera, no? Kailangan din natin ng kumita para sa sarili natin. Kaya ang ginagawa natin is nagsusumikap tayo. Sila kay gumagawa ng mga produkto, tayo naman is nagtuturo. Doon lang po yung ways natin para kumita, no? Para masuplayan natin pangangailangan natin, electricity bill, internet bill, water bill, and take note, prime water. Ayusin niyo po. Hindi ako natutuwa dahil kasi yung perang binabayad. Sorry naman. Yan o. Halloween natin. Halloween is, ito talaga is totoong horror, no? But anyway. So ito yung question up po. Yes. Next. So syempre ang mga mundane or yung mga tatawag natin normal, yung hindi nasa ganitong path ng spirituality and practices, ganyan yung mga normal nilang ginagawa. Pumunta sa pungtod, mag-offer ng candles, ng flowers, na parang sama-sama ang mga family kumakain, kwentuhan. So bilang magical person naman or bilang wika, so ano ang parang benefit ng ating ng November? Actually, ito muna no, bago ang lahat, isang katanungan sa inyong mga kalay at kasibol. Nagtirik na ba kayo ng kandila sa pintuan ninyo? 'Di ba? So bakit ba tayo nagtitirik ng kandila? Actually, nagtitirik tayo ng kandila sa tapat ng bahay natin para contribute tayo ng liwanag sa mga kaluluwang dumarating. Kasi brown out. Oo, kasi brown out. Hindi, usually, that candle is a prayer for them that their soul will find the light and be purified.
ito rin ay isang pag-iingat para sa ating tahanan na hindi tayo gagambalain ng mga masamang kaluluwa. Dahil kasi sa panahon nito, tulad i-relate ko, idudugtong ko sa katanungan mo, as a spiritual being, as a Wiccan at binabaylan, no? Usually we deal with the spirits. And usually during this time of period or moment of time, ang usually kasi ang November, no, ito ay cross quarter. Anong ibig sabihin ng cross quarter or cross season? Dahil kasi by December, ito yung tinatawag nating midwinter. So itong November 1, ito ay yung simula ng winter or pagpapalit ng season. And during sa mga pagpapalit ng season, usually numinipis yung veil to the other realm. Kaya nga yung unang nabanggit natin na ang mga espiritu at kaluluwa, either nature spirit from the astral realm at gayon din yung mga kaluluwa ng ating mga ninuno o ng ating mga mahal sa buhay, they travel, they visit our plane of existence. It's either, una is kamustahin, magbigay ng blessings sa mga taong nagmaalala sa atin, sa kanila, no? O kaya, gampanan nila or i-accomplish nila yung mga unfinished business nila dito sa mundo, no? So, yun yung ginagawa natin. So, tayo bilang isang Wiccan, no, especially tayo binabaylan, kumbaga pari tayo ng Luntiang Agama, we help those souls na namatay para tumawid, tunay na makatawid sa liwanag. Dahil kasi maraming uri ng mga kaluluwa, no, na namatay. So, tanungin natin, ano ba ang kahalagahan ng kamatayan sa atin bilang isang tao? Are you afraid to die? Ito ang mahalagang katanungan. Dahil kasi maraming mga tao ngayon, no, talagang takot mamatay. But on my part, I don't know on your part, Lakay, no? Kasi when I visit the grave, ito yung nakita ko or aral na mula sa diwata ng kamatayan, no? At ang wino-work kong diwata sa kamatayan ay si Sidapa mula sa Panay origin, no? Ito yung kanyang tinuturo. When you visit the grave, merong equality. Oo, merong mayaman at mahirap, mahalata pa rin, pero style na lang ng tao yun eh, pagandahan ng nicho. Pero pag nandun na sa loob ng nicho, no, hindi mo maintindihan kung sila ay babae o lalaki, bata o matanda. Dahil kasi pare-pareho na lang sila, no? Dito lang talaga sa buhay natin, when we are alive, andito yung paghihirap, no? Andito yung paghihirap. And when they are in the grave, no, sa libingan, eh hindi mo malalaman ano yung uri or ano yung dahilan ng kanilang kamatayan. So magkakaroon ka ng question. And usually ang mga tao, buhay natin dito, no, para nakita ko nga eh, kanina bago tayo mag-live is nagdarasal ako kay Sidapa. No, parang nakita ko siya na busy siya. Para siyang isang research center. Usually parang Department of Health din siya, no? Dahil kasi lahat ng mga namamatay ay sinusuri niya ano ang dahilan ng inyong kamatayan, no? Sumabang pila to. Yes, parang napakahabang pila. At nagkakaroon siya ng, nakita ko yung mga parang mga papers and workings niya na parang tinitignan niya yung mga taong namatay sa natural death at traumatic death. Usually, sa natural death, nakikita ko, iba, halimbawa yung uri ng natural death, heart disease, stroke, Sa sakit. o diabetes, sakit yon, no? Usually, itong sakit na ito, kung pag-aaralan mo, eh maaring gawa din natin. It's because of our lifestyle. Paano ba tayo nabuhay dito sa mundo? Di ba? Trabaho ka lang ba nagtrabaho? Over-fatigue ka? Stress ka? O kaya, kung ikaw ay nabuhay dito sa mundo, nakikipag-away ka or lagi ka nag-socialize, so, inom, drinking, smoking, cigarette, etc., etc. So, naapektuhan naman ang liver mo. And even those death, no, I believe, ang tinuturo sa atin ni Sidapa, ang Diyos ng kamatayan o diwata ng kamatayan, itong kamatayan natin is controllable. It can be prevented, yung premature death. Maari pa nating napahaba ang buhay natin. Pero, ma-extend ang buhay natin. Kaya nga lang, kung mapapahaba natin ito, ay kailangan din ayusin natin ang ating pamumuhay. Halimbawa, yung namamatay sa car accident, no?
Or Yung yung mga pinapatay. o yung mga pinapatay dahil digmaan, yung holdapan, no, yung namatay sa holdap sa pamamaril, maaring maiwasan, no? Siguro yun nga yung ginagawa natin bilang isang luntiang agama, bilang binabaylan, gumagawa tayo ng paraan para ma-prevent natin yung mga ganitong klaseng aksidente that will not lead into death, no? Lakay. And then at the same time, gusto ko rin pag-usapan natin, Lakay, bakit ba bumabalik ang kaluluwa ng tao dito sa mundong ito in a form of multo? So, kadalasan kasi kapag ganyan, sinasabi nila na Paabot mo na. merong tinatawag na unfinished business. So, meron silang hindi pa natatapos na dapat gawin. Meron ding mga tao naman na parang na-hold nila yung mga spirit na wag mo nang mag-reincarnate or wag mo nang umalis doon. Tapos, maaring possible din na baka parusa ng nature itself na dito ka muna, pending ka muna. Yun. Kasi kadalasan kung mapapansin natin, yung tinatawag natin multo, sila yung parang paulit-ulit na nagpapakita doon sa same spot, same place. So, ibig sabihin parang walang growth, walang changes. So, paulit-ulit silang nandun. Maaring taon ang kakainin para doon sa ginagawa nila. So, ngayon, maaari lamang siyang matapos kapag once na merong naglakas loob na tulungan sila, automatic. Kaso kadalasan, di ba, parang kinakapture sila at ginagamit sila pang personal gain. Yung tatawag natin parang ginagawa nilang slave. Yun. So, medyo ito rin naman yung parang hindi maganda na gawin is parang yung spirit na tatawag natin earthbound, parang need nila ng help pero parang kailangan pa nila magtrabaho para makuha yung talagang total free or kalayaan nila. Ayun. May kuko kasi. Parang merong ang cardio anyway. Pasensya naman live. Nakikita niyo po sa live natin yung anong ugali ko. Yun, pasensya na mga ka-live. So yun nga, no? Ano nga ba yung pinag-usapan natin? Earthbound spirit, no? Usually, ang mga taong o mga kaluluwa na nagiging earthbound spirit is yung may mga unfinished business or mga unsettled emotions, no? So napakahalaga din yung mga last moment ng taong namamatay. Alam nyo bakit? Kaya nga merong mga tao bago mamatay, hinihintay pa nila yung mga kamag-anak nila, yung mga kapatid, magulang, kamag-anak or anak, no? Bago sila lagutan ng hininga. Usually kasi kailangan mo na ma-settles yung emotion niya, no? And usually pag hindi pa na or halimbawa hindi niya nakita yung hinihintay niya, maaring yung kaluluwa niya is mag-stay dito sa mundo, no? At gagawa pa rin siya ng paraan para makausap niya yung taong yun. Kaya nagpaparamdam, kaya nagkakaroon ng pagmumulto, no? Kinakausap yung either sa panaginip, ano ba yung mga pangitain, no? Nagkakaroon ng Spirit of the glass. Hindi, yung mga symptoms na nagpaparamdam, di ba? Yung nagkakaroon ng amoy, yung biglang may nalalaglag or nababasag na gamit, or minsan, ito ang pinakamatinding magagawa nila is yung bigyan ng karamdaman ang isang tao. O di kaya, or possession, or kaya bigyan ng kamalasan ang buong pamilya dahil hindi nagtupad yung kagustuhan niya bago mamatay, no? Ito yun sa possession, promise. Pero yung possession lakay, no? Ito yung sinasabi ko sa mabuting tao. Kahit sabi mo mabuting tao ka, no? May tendency ka magmulto. Yun nga yung mga kondisyon. Pero yung sinasabi mo lakay na nagpo-possess ng mga tao, iba naman ang situation. Halimbawa, yung mga tao nagpo-possess na yan, no? Yung nagpo-possessive spirit or malevolent spirit or unclean spirit na talaga, no? Either namatay kasi sila, alamin natin, no? Namatay sila dahil kasi galit sila or pinatay sila or na-aksidente sila. Kasi meron ding mga taong namamatay na hindi nila alam, patay na sila.
at tungkulin natin na ipaalam sa kanila na sila ay patay na. Pero even on that process, no, of letting them know na sila ay patay na, parang kailangan pa rin ng negotiation. No, kailangan pa rin nila magkaroon ng assurance na yung iniwan nila, dahil kasi nung namatay sila is meron silang responsibility. Kaya nagtutuloy-tuloy pa rin sila, kaya hindi sila matigil or hindi sila matahimik sa pagmumulto. So kumbaga masyado silang attached dun sa specific na tao. O kaya kung hindi lang sa specific na tao, even sa specific na mga gamit. Kaya nga mga kalahi, yung mahilig mag-ukay-ukay dyan, no? Yung mga mag-ukay-ukay dyan at bumili ng mga kung ano-ano sa antique shop, siguraduhin nyo po muna, no? Ipapaplas nyo siya. Dahil maaring yung mga espiritu kasi, no? Tulad natin, na-attach tayo sa ating gamit, merong ganon na mga kaluluwa na-attach din sa kanilang gamit na kailangan natin siyang linisin, no? I-cleanse out, no? So paano naman natin, ano naman ang magagawa natin para bilang tao sa mga kaluluwa na katulad na sinabi natin, earthbound spirit? So, tama ba yung ginagawa ng mga albularyo na kinukulong, pinapatay, o ginagawang inaalipin ang mga kaluluwang ito, earthbound spirit? May nakausap din ako natin ng manggagamot na ang style niya ng conversation with the spirit. Parang bigyan siya ng parang isang manifestation ng mga wishes. Tapos parang ito na yung magiging token ng spirit kasi gumawa siya ng good deeds. Para makita niya yung light or may mag-open na door papunta dun sa dapat niyang puntahan. So for me siguro, okay yung tulungan mag-send ng love and healing dun sa spirit itself. Pero yung ikukulong mo siya, parurusahan, or gagawin yung tatawag natin, gagawin mo siyang slave. So feeling ko mali kasi yung natural order, parang kinokontrol mo, minamanipulate mo. Doon. Pero for me, ito rin yung based sa observation ko at saka yung sa kinakandak natin study, rare yung ganong situations. Kasi parang siyempre bounded pa rin tayo ng mismong creator at yung mga guardian. So, hindi nila hinahayaan na magtagumpay yung mga tao na nasa magic na gumawa ng mali. So, siyempre yung mga spirit guide natin, parang alam nila kung ano yung inner thoughts and inner emotions natin. So, meron din silang kakayahan as a spirit guide na i-cut off tayo sa connections or yung sabi nga natin, yung tatawag natin magic. Kaya kung mapapansin natin, walang powerful na magician na ang ginagawa niya, ang field niya ay to harm, to manipulate some specific person or spirit or entity. Kasi automatic na kapag once na nagpaplano kang sirain ang natural order, ibablock ka sa lahat ng connections. Yun. Ito naman yung para sa akin na kayo, no? Ito yung pagkakaunawa ko. Nung unang panahon, no, di ba, panay katoliko tayo, once na ang tao ay namatay, hindi yung katawan ng tao ay hindi na pag-aari ng kanyang pamilya. Napansin mo ba, Lakay, at mga kalay at mga kasibol, na pag namatay tayo, saan tayo, yung katawan natin, saan napupunta? Diba? Sa sementeryo. So it means, yung katawan natin, pag tayo namatay, it is not a private property anymore of our family. It is a property of the government or nung unang panahon, property na siya ng church. No? Pero there are some tribes, katulad nung umakyat ako sa kabundukan ng Cervantes, no? Yung bahay nila sa tabi or minsan sa loob mismo ng bahay nila, nandoon nakadibing yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero ano ba ang sinasabi ng batas dito? Although makikita natin yan, yung patakarang ito, na yung ating bangkay, pag tayo namatay na, kailangan ilibing sa cemetery or sa public cemetery for sanitary or sanitation purposes. Kahit yung mga inabo. Diba? Kahit yung urn natin, no, kailangan ilagay sa isang columbarium. Ngayon na lang naman po siya nauso yung pag-urn ulit, no? Although nung unang panahon, yung abo natin, sinusunog din tayo, pero yung abo natin, tinatapon naman sa ilog. Sa ngayong panahon, sa ilog o sa dagat. Ngayon yata is bawal na rin yata. Yun, may mga patakaran. Nilalagay tayo sa mga ninuno natin. Actually, yung it is secondary burial.
pag sinabing secondary burial, linilibing pa rin tayo sa lupa, no? Actually, mayroong isang tribo or something sa Ifugao yata or whatever, nakalimutan ko lang kung anong tribo yon, no? Inililibing tayo sa lupa pa rin. But after a period of time, ng 1 year, 2 year, or 3 years, uhukayin ulit siya at ilalagay na siya sa banga, sa secondary jar. I think sa Palawan nga yon nung nakita ko, no? Pero yung paraan ng paghukay ng bangkay, no, it is ceremonial. Andun pa rin, naiiyak pa rin yung mga pamilya at magpapakain pa rin yung mga pamilya. Pero yung pag hinukay na yung buto, yung mga buto-buto, even the bungo, no, dadamitan din siya. Dadamitan siya ng favorite na damit niya at bibigyan pa rin yung mga gamit niya na halimbawa yung espada or itak or whatever, no, kung ano yung rango ng patay nung siya yung nabubuhay, ibibigay. Tapos, yung banga na yon doon na ililipat or itatabi na sa kuweba, sa kabundukan. At yung turo niya, so yun na yung panahon na talagang nandun na siya sa eternal rest niya, na magiging bahagi na siya ng tagapag-ingat at tagapagbantay ng kagubatan na kung saan siya ay itinago. So napakaganda yung kultura ng ating mga ninuno sa araw ng pagunter, no? So hinihintay lang munang matanggal yung mga laman natin at pag nabuto na tayo, nililipat tayo sa banga. I think that is the story of the manunggul jar and at mga burial jar na makikita all throughout our country. Tapos kapag once na yung tatawag mo second na libing or pagbaon, kapag once na may nakita sila kakaiba sa iyong katawan, so dun na papasok na you're a magical person. At yun nga yung you're a sacred Oo. Yun na nga yung ganun din yung paniniwala ng mga Katoliko, kumbaga kaya nagkakaroon ng canonization to sainthood, di ba? So nagkakaroon ng blessed, nagkakaroon ng santo ang mga Katoliko dahil kasi incorruptible, no? So ngayon yung sikat na sikat is si Padre Pio, no? Dahil kasi yung puso niya is fresh na fresh pa rin, no? At din yung isa yung bata, nakalimutan ko na yung mahilig din kasi ako mag-research about santo. Pero ganun pa man, no, bilang isang Pilipino, no, ang inaalala natin, ito hindi ko pa nasabi, no, hindi lang tuwing undas dumarating ang mga kaluluwa. So, in terms of seasonal, no, may 4 na beses sa loob ng isang taon is nagkakaroon ng cross season na kung saan ay numinipis yung veil to the other world, no. Ako napansin ko ito lakay nung ako ay nasa Saudi. Dahil sa Saudi, dalawa lang naman ang season, no? Tag-init at saka taglamig or dry season and cold season. At alam mo ba ano ang naging parang palatandaan na magpapalit na ng temperatura sa Saudi Arabia? Nagkakaroon sila ng sandstorm. At na-experience ko yung sandstorm, no? Para siyang hindi ko alam parang merong buhangin talaga, no? Umuulan ng buhangin na malakas na hangin, ipo-ipo, tapos babalutin niya ng buhangin yung magdidilim talaga ang kalangitan, no? So lahat kami nakasarado ang bintana, no? Kaya may talokbong, kung kaya hindi ka pwedeng lumabas kasi either magkakaroon ka ng respiratory condition o malilibing ka. So kailangan mong pumasok talaga. At yung buhangin doon, lakay, is hindi siya, napakapino niya, pero hindi siya buhangin maigi. Parang powder. Medyo, yun pa ang nakakaano, dahil kasi medyo basa siya. So talagang putik ang kung maaalala niyo, nagkaroon tayo dito ng yung lahar, tawag doon yung ash falls, parang ganun siya. Pero doon is parang lagablab, talagang mabilis. Yung ulan pag may bagyo, ganun mo maririnig. Tapos sa labas, yung parang kulog at kidlat is nandoon. So I can see that there is a deity. Nakalimutan ko, Wadu yata ang pangalan niya, no, nung nag-connect ako sa kanya. So merong diwata, no. So yung spirit talaga is nagbubukas or dumadaan during those seasonal changes. So kung nasan man kayo sa mundo, no, i-notice nyo kung paano magpalit ang season, ano ang palatandaan. Dito sa atin, madali lang naman. Alam natin tag-ulan, tag-init at taglamig. At sa mga panahon na ito, itong panahon ng November,
mapapansin ninyo, tulad nga ng sinabi ko, is may bagyo. At susunod nito, pahina na naman ang mga bagyo. No? So, ibig sabihin, darating na ang amihanan, ang diwatang amihan, na magbibigay ng kapayapaan sa ating lahat. So, meron ka pang gustong sabihin, Lakay? So, ang kagandahan dito sa mahal na araw, yung araw ng patay, yung ang araw ng ating mga ancestor. So, ito yung time natin na parang, yung nabanggit na ni ako, manipis yung veil, manipis yung humaharang sa mundo ng spirit at sa mundo ng mga tao. So, ito rin yung time na pwede natin gamitin. I-take na natin yung opportunity ito para mag-ask ng blessing, ng iparamdam mo in words or in actions ang iyong love sa iyong ancestor. Tapos ito na rin yung time ng parang pag-ask ng blessing nila. So parang ito na And yung even communications. guidance. Good time for communications. Oo, yung guidance din. So dito kasi talagang mabilis tayo marinig ng ating mga ninuno, ng ating mga mahal sa buhay na nasa ibang Sa ibang ibang mundo, actually, ibang dimensions. sa ngayong gabi, no, bago kayo matulog, mag-iwan kayo ng mensahe sa inyong mahal sa buhay na yumao. They will talk to you in dreams, no? Usually kasi ang mga ninuno natin, sila ay nagpapakita sa atin, yung mga namatay nating mga kamag-anak, ang tanging kakayahan lang nila is kausapin tayo sa ating panaginip. Makikita natin sila sa ating panaginip. O kaya yung biglaang parang magpa-pop up, Oo, yung hindi mo iniisip yung mga memories niya and then biglang yung biglang mag-aalala. mag-a-appear, ibig sabihin nandiyan ang inyong ancestors. Kaya sa gabing ito, mag-iwan po tayo ng kandila sa ating pintuan. Then, mag-iwan din tayo ng isang basong tubig. Lagyan niyo po siya ng konting asukal. No? Dahil ang tubig na yan, ito ay magpapatid ng uhaw at pagdurusa nila sa kapilang buhay. So maraming salamat sa inyong pagtagkilik at pagsubaybay. So ako muli ang Apo Adman. At ako ang Lakay Pagbaya ng Duntiang Agama. Huwag niyo pong kalimutan ang nabumisita sa aming website sa landasnonglahi.com at sa website ni Lakay Magbaya Agama dito sa siadtala.com. So meron ka bang sasabihin, Lakay? Meron kang programa na darating ngayong November? Ayun. So, itong buong November, yung weekend natin, mag-offer tayo ng title na Rebirth and Remembering. So, sa pamamagitan ng si Atala Mystic Oracle. So, aalalahanin natin kung ano yung mga past memories or ano yung mga messages, mga wishes, prayer ng ating mga ancestor. So sa pamamagitan din ng si Abdala, Mystic Oracle, so maaari din natin malaman o matuklasan kung ano yung role natin dito sa ating existence ngayong lifetime. Ayun. Actually, Lakay, si Adtala Baybayin Mystic Oracle, gumagamit siya ng baybayin symbol, at kung kayo ay mag-aaral ng Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle Attunement, no, ay matututunan nyo paano gamitin ang baybayin. Unang-una sa pag-divination, at ikalawa, ibig sabihin o pagbasa ng kapalaran at tadhana, no? Ikalawa is paano mo gagamitin ito upang magsagawa ng magic. Ito yung sa pamagitan ng sigil magic. So ano ba yung mga halimbawa ng sigil magic? Alam niyo po ba yung Reiki? Yun. Sino nakakaalam sa inyo? Yan, yung ating viewer mula sa Sibulan Adlaw Tala, no? So, yung Reiki is isang energy healing na gumagamit din siya ng symbols. At yung mga symbols ng Reiki, no, ito ay maaring nagsisilbing tulay sa kabilang mundo upang padaluyin ang biyaya sa inyo. Ang Sibulan Adlaw Tala ay may mga symbol. Ilang ng simbolo ng 63. Meron siyang 63 symbols, no? At ang 63 symbols na ito ay maaari nating gamitin upang maging pintuan at maging lagusan ng biyaya at pagpapala sa ating buhay. So each symbol ay meron siyang parang specific na magic or purpose. Yes. Na pwede mong magamit para mas parang
mapaganda ang iyong life, ang iyong situations. Yes, no? Kaya pag-aralan natin ang Sigulang Adlaw Tala, ito ay sariling atin. At kung sa pamagitan naman sa Western tradition naman, halimbawa um, sa Celtic tradition, no, meron silang tinatawag na runes, no? Ito yung mga Futhark alphabet, no? Ginagamit din nila ito sa divination at gayon din in terms of magic. So maari siyang maging talisman. Katulad nitong akin, no? Ito ay gawa nila kay ito ay kilobansa, no? So mula dito is nagiging parang connection natin siya sa diwata, no? Kung hawak-hawak natin siya at kung meron tayong kahilingan, pwedeng hawakan lang siya or irab o kaya halikan mo, di ba? Yun yung mga proseso na ginagawa natin bilang Pilipino, is alam na alam niya yan. Pero ang magkahalagahan dito is yung kanyang symbol, no? Na mapangahawakan natin. Kasi tayo bilang mga Pilipino, no, nais natin talaga makita, no, marinig o kaya mahawakan ang mga bagay-bagay bago natin paniwalaan. At pag nahawakan natin to, doon natin mararamdaman na mayroong pagbabagong magaganap sa ating buhay at magkakaroon ng katuparan ng ating kahilingan. So guys, every weekend or Saturday, Sunday ng buong November, makikita nyo, bisitahin nyo po ang siadtala.com. Doon po nakalahad ang workshop or webinar nila kay, no, sa buong buwan ng November. Yung theme natin is Rebirth and Remembering. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po. So thank you sa mga nanood at bumisita sa gabi ito. Paalam. Bye.